Kung iniligtas ka ng master mo mula sa isang iligal na minahan kung saan kumukuha ng kidney, at iniahon ka mula roon. Pagkatapos ay sinanay ka para maging isang dark monarch na yuyukuan pati ng pinuno ng White Eagle Country. Kung ganoon, binabati kita. Ang unang mangyayari pag uwi mo sa bansa ay aabutan ka ng business card ng pinakamayamang tao. Pero tatawanan mo lang siya ng mapait. Ang pagiging pinakamayaman ba ay makakatulong sa nanay ko na mabawasan ang pagwawali sa kalsada kahit isang araw? At hulaan mo kung anong nangyari. Pagkatapos ng 8 taon ng matinding pagsasanay, ang unang pakay niya sa pag-uwi ay hindi para sa kapakanan ng bayan, kundi para harapin ang isang siga mula sa demolition team sa kanilang nayon, na nambasto sa dangal ng tatay niya. Pagkasabi ng pinuno ng mga siganang, "Sino ba sa tingin mo ang tatay mo?" Sa susunod na sandali ay agad siyang isinalya sa ilalim ng sasakyan. Ito na siguro ang tinatawag nilang, "Pwede mo akong laitin, pero huwag mong gagalawin ang nanay ko. Kapag ginalaw mo siya, maging abo mo ay ikakalat ko." Dahil lang sa kahirapan, ang nanay niya ay harap-harapang nilait ng mapagmataas na kamag-anak, na mas masahol pa raw sa aso. Sa sandaling ito, galit na galit ang monarch. At magiging malubha ang kahihinatnan nito. "Gusto ko sanang makisama sa inyo bilang isang ordinaryong tao. Pero ang isinukli nyo ay pag-iwas at pangungutya. Sige, hindi na ako magpapanggap, ilalabas ko na ang totoo. Ako si Lindsay Ruo, ang pinakamayamang tao sa Dragon Country. Anong gagawin nyo?" Anong gagawin? Mga bro, isa-isa lang. Saklolo, 8. Sapat na para pumatay. Sino ang nagpapanggap dyan? Lumabas ka. Huwag matakot. Mag-isa lang siya, sugurin nyo. Patayin siya. Lesiu. Naghahanap ka ng kamatayan. Dugo. Pag-ulat sa monarch. Ang babaeng ito ang target ng misyon, si Lindsay Ruo. Sa kuta sa unahan. Anong gagawin sa mga drug dealer? Patayin. Masusunod. Pagpupugay sa Dark Monarch. Pagkalipas ng 8 taon, nagawa kong maperpekto ang Bayesian technique. Wala na akong katapat sa mundo. Kahit ang pinuno ng White Eagle Country ay kailangang yumukod sa akin. Inutusan kaming ihatid ang monarch pabalik sa bansa. Hindi na kailangan, tara na. Pagkatapos ng misyong ihatid, si Lindsay Ruo pabalik sa bansa. Sa wakas ay makakauwi na rin ako. Jayang, salamat sa personal na paghatid sa akin. Sige, may iba pa ba? Wala naman, magkita na lang tayo sa bansa. Hoy, probinsyano. Heto ang 5,000. Umalis ka na agad dyan. Huwag kang umistorbo sa amin ng girlfriend ko. Habang tumitingin sa tanawin. Layas, naghahanap ka ng gulo. Ako ang panganay na anak ng pamilyang Liu. Isa sa 10 malalaking pamilya sa Guangzhou. Si Liu Xin. Ang lakas ng loob mong kalabanin ako. Patay ka sa akin. Young Master Liu. Binabantaan mo ba ako? Buwisit. Sino ba ang lalaking ito? Sa isang tingin pa lang niya, parang nararamdaman ko nang mamamatay na ako. Young Master Liu, mas mabuting umalis na muna tayo. Paglapag ng eroplano, sisiguraduhin kong hindi ka makakalabas ng airport. Lumuhod ka. Bata, lumuhod ka ng maayos. Hayaan mong patayin kita. Maingay. Sige, patayin niyo siya. Isang tira lang, tumba na. 8 special forces na bodyguard. Ikaw, sino ka ba talaga? Kung wala lang tayo sa bansa. Patay ka na sana. 8 taon na hindi nakauwi. Ang daming excavator. Mukhang ang bahay namin ay gigibain na. Lausan, huwag niyo pong gibain. Hindi pa bumabalik ang anak ko. Jayang Chaobai ang anak mo. 8 taon nang walang balita.
Malamang patay na iyon sa kung saan. Hay! Ang anak nga ni matandang Jayang. Maraming taon na nating hindi nakikita. Anong kamalasan ito? Itong sila usan ng Kinglong Group. Napakalupit. Ano na ang mangyayari kay matandang Jayang? Binigay na namin ang pera. Nakapirma na rin kayo. Ayaw nyo pa ring umalis? Gusto nyo bang maging sagabal sa proyekto? Wala akong tinanggap na pera. At hindi ko gustong maging sagabal. Hinihintay ko lang ang anak ko. 1 taon pa. Kahit 1 taon lang. Maghihintay pa. Hihintayin mong ang anak mo ay gumapang palabas ng libingan. Lausan, maawa ka naman. Maawa ka. Pagbibigyan kita ngayon. Mga bata, bugbugin nyo hanggang mamatay. Tigil na. Huwag nyo na siyang saktan. Ituloy ang paggiba ng excavator. Gusto kong makita niya mismo kung paano ang lumang bahay na ito ay magiging guho. Xiaobay. Tigil. Sino ka? Nagpapakamatay ka ba sa pananakit sa mga magulang ko? Kaya pala, ikaw ang anak ni Jayang Xiaobay. Binabalaan kita. Tawa ko ni Brother Hu ng Kinglong. Ah! Kahit kanino ka pa mang tao. Kukunin ko ang buhay mo ngayon. Xiao Hao, ikaw ba yan? Ilayo niyo siya rito at lumayas kayo. Tay, nay, nandito na po ako. Bata ka. Naglakas loob ka pang bumalik. Huwag mong saktan ang anak ko. 8 taong walang balita. Ang nanay mo, muntik nang mabulag sa kakaiyak. Lumuhod ka. Tay, nay, patawad po. Pumayat ka. Mabutit na kabalik ka. Mabutit na kabalik ka. Tao ni Brother Hu si Lausan. Napakalupit niya. Siguradong maghihiganti iyon. Mag-impake na kayo agad. Magtago muna kayo sa labas. Magtago, tingnan natin kung sino ang maglalakas loob. Layas, bata, sabihin mo kung sino ang nanakit sa kapatid ko. At palalagpasin kita. Kundi kahit ang langit, ay hindi ka maililigtas. Ulitin ko. Lumayas ka o mamatay. Layas, kakarating lang ni Jayang Hao. Kinalaban na agad ang Kinglong Group. Ang pamosong tauhan na Siksulauhu. Yari na tayo nito. Talagang sakit siya sa ulo. Nabalitaan kong Siksulauhu ay pumapatay talaga. Kawawa naman ang pamilya Jayang. Sabihin niyo kung sino ang gumawa nito. Kundi kayong tatlo ay walang makakaalis. Xiao Hao, itakas mo ang nanay mo, bilis. Kuya Hu, ako ang may gawa nito. Sa akin ka lumaban. Ako ang bumugbog sa kanya. Bibigyan kita ng 10 segundo. Layas, kundi mamamatay ka. 10. Kuya Hu, ang batang ito yon. Ihiganti mo ako sa kanya. Umalis ka rito, wala kang silbi. Bata, lumuhod ka. At palalagpasin ko ang buhay mo. Ew! Ah! Lesiw! Ang huling taong nagpaluhod sa akin ay matagal nang nakabaon sa lupa. Papatayin kita. Ano pang tinatayo-tayo niyo riyan? Patayin niyo siya. 2 milyon sa makakapatay sa kanya. Binali niya ang bakal gamit ang kamay lang. Tao pa ba to? Tigil, lahat kayo tumigil. Hindi ko alam na ang tagapagtanggol ng pamilya Lin. Ang kilalang God of Death na si Ji Zhanglong ay naririto. Anong kailangan nyo? Nagpupugay si Zhanglong kay Ji Jiang. Alam ni President Lin na may problema kayo. Pinapunta niya ako para tulungan kayo. Para makaganti sa utang na loob. Lin Siru. Interesante ang babaeng to. Ngayon, oras na para magtuos. Ginoong Zhang, hindi ko po alam. Sino po ba ang ginoong ito? Si Ji Jiang ang nagligtas sa buhay ng aming young mistress. Dahil ginalaw niyo ang mga magulang niya. Dapat lang kayong parusahan.
Ngayong araw, babaliin ko ang isang braso nyo. Bilang babala, Jayang, sa tingin nyo po. Sapat na ba ang ganitong parusa? Layas. Jayang, sa susunod na. May manggulo pa sa inyo. Tawagan nyo lang ang numerong ito. Darating agad ako. Sige, salamat. Naitay, ayos na ang lahat. Uwi na tayo. Naitay, sa nakalipas na 8 taon. Pinuntahan ba kayo rito? Ni Jayang Donglin. Siya ba? Nagtrabaho siya sa ibang bansa noon. Balita ko ay yumaman siya roon. Umuwi siya rito 3 taon na ang nakakaraan. Nagbukas siya ng 2 kumpanya. Ngayon, bilyon-bilyon na ang halaga niyon. Jayang Donglin. Naglakas loob kang nakawin ang pera ko. Naghahanap ka talaga ng gulo. Hello, Jayang Hao. Magpapadala ka na naman ba ng pera? Nako, nasa deep sea bar ako ngayon. May inaasikaso akong kliyente. Bibisitahin ko ang mga magulang mo bukas. Huwag mong kalimutang i-transfer ang pera. Sa dati pa ring card. Kuya Lin, sino yon? Ang swerte ko. Mayaman ang taong yon. Buwan-buwan siyang nagpapadala ng pera sa akin. May ganoon pa palang kabait na tao. Kuya Lin, ipakilala mo naman ako. May sayad ang taong yon. Minsan 30 hanggang 50,000. Pero may beses na umaabot ng 5 milyon. 8 taon na siyang hindi tumitigil. Dahil lang sa hangal na iyon. Naging ganito ako ngayon. Nakuha ko ang daan-daang milyong ari-arian na ito. Ha ha ha. Kaya pala, Jayang Donglin. Ginawa mo pala akong tanga. Jayang Hao. Kailan ka pa nakabalik? Jayang Donglin, sa lahat ng taong ito. Ang perang ibinigay ko sa'yo. Talaga bang personal mong ibinigay sa mga magulang ko? Kuya Hao, ako si Jayang Donglin. Napakatapat ko sa pagkakaibigan. Sumpa man sa langit, mamatay man ako kung ninakaw ko ang pera mo. Ano pang tinatayo niyo riyan? Asikasuhin niyo si Kuya Hao. Siya ang itinuturing kong tunay na kapatid. Pupunta lang ako sa banyo. Ginagawa mo ba akong tanga? Tingnan natin kung ano ang binabalak mong gawin. Sulauhu. Wala akong pakialam kung nasaan ka. Pumunta ka agad sa deep sea bar. May papatayin akong tao. President Lin, nasa ospital ako. Hindi ako makagalaw. Huwag kang gumawa ng lintik na dahilan. Kapag hindi ka dumating sa loob ng 1 oras, papatayin kita. Magpaliwanag ka. Bakit ang malas na taong ito na naman? Jayang Hao, wala akong ibinigay kahit isang kusing. Ano naman ang magagawa ng mga magulang mo? Ngayon, nandito na ang mga tauhan ko. Tapos ka na. Talaga? Sila ba ang mga tauhan mo? Siyempre. Sulauhu, papatayin mo siya at bibigyan kita ng 3 milyon. Ha 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 ha. Jayang Hao, ipapakita ko sa iyo ang pagkakaiba ng antas ng tao. Nagpupugay si Xiaohu kay Ji. Jayang. Ginoong Jayang Hao, maaari ko bang malaman kung may maitutulong ba? Siksaya oho rito. Sulauhu, hayop ka. Bali na ba ang braso mo? Pati ba mata mo na bulag na rin? Pinapunta kita rito para patayin ang lalaking ito. Si Ginoong Jayang Hao ay ang aking mahalagang panauhin. Jayang Donglin, gusto mo na bang mamatay? Sino pa ang mga kasama mo? Tawagin mo na silang lahat. Sulauhu, wala kang kwenta. Jayang Hao, bahagi na ako ngayon ng Qinglong Chamber of Commerce. Ako rin ang namamahala sa demolisyon kaya umayos ka. Ipagpatuloy mo ang pagpapadala ng pera buwan-buwan. Kung hindi ang buong pamilya mo, ay kaya kong patayin. Binabantaan mo ba ako? Hao, Kuya Hao, maawa po kayo. Wala akong pera ngayon. Kailangan ko ng oras para makalikom. Bigyan mo ako ng oras. Jayang Donglin, dahil magkamag-anak. Tayo sa angkan. Sa loob ng 3 araw, ako mismo ang kukuha nito. Kasama na ang interes. Kuya Taizi, may gusto akong ipapatay ng mga tao. Habang hindi pa nagbabayad si Jayang Donglin, kailangan ko pa ring humanap ng paraan para kumita ng pera. Ano nang iniisip mo? Nahanapan na kita ng trabaho. Security guard sa Kingfeng Group. 12,000 kada buwan. Mamaya pagkakain, pumunta ka na doon para mag-report. Ano, security guard? Ayoko. 8 taon kang nasa ibang bansa. Wala kang diploma. Wala ring karanasan sa trabaho.
Namimili ka pa sa pagiging security guard. Ay, hindi po ako namimili. Tay, pupunta ako. Pupunta na ako, okay. Sige na, security guard na kung security guard. Para mapanatag muna ang loob ni tatay. Saka na ako magpaplano ng iba. Ikaw ba si Jiang Hao? Opo. CJ, dahil sasali ka na. Sa security department ng Kingfeng Group, mayroon akong isang kondisyon. Ang sahod mo buwan-buwan. Kailangang hati tayo. Naintindihan mo ba? Ang sahod ko, hahatiin sa iyo. Kalahati, bakit naman? Ang pagbibigay ng kalahating sahod sa kanya ay ang patakaran. At kailangan mo lang magbayad sa loob ng 1 taon. Isipin mo, hindi naging madali para sa tatay mo. Naihanap ka ng trabaho para sa tatay ko. Titiisin ko ito. Pumapayag ako. Welcome sa pagiging bahagi ng aming grupo. Ang baguhang ito, mukhang mahihirapan siya. Tingin ko hindi siya tatagal ng 3 segundo. Itong si Jiang Hao ay luluhod at magmamakaawa na. 3 segundo, ako nga noon kahit 1 segundo. Hindi nakatagal. Sobrang taas naman ang tingin mo sa kanya. May ibubuga ang batang ito. Pero dahil hindi mo ako nirespeto, naghahanap ka ng gulo. Napakabait talaga ni boss. Pinatawad pa siya. Siguro ay dahil ito sa kanyang ama. Jiang Hao, kahit na bahagi ka na ng aming security department, kailangan mo pa ring sumailalim sa physical fitness test pagkatapos mong pumasa sa training. Saka ka palang makakapagsimula sa trabaho. Oh, anong klaseng test? Simple lang. Sa loob ng 30 minuto, tumakbo ng 5 kilometro habang may pasa na 50 kilo. Sit-ups, 1,000. Push-ups, 1,000 rin. Ganoon lang kasimple. Haha, bata. Dahil mukhang bilib ka sa sarili mo. Makikipagpustahan ako sa iyo. Kapag natapos mo iyan, ang buwan ng sahod mo, ay hindi mo na kailangang ibigay sa amin. Pero kapag hindi mo natapos, mapupunta sa akin ang lahat ng sahod mo. Ano, payag ka? CJ, may kondisyon din ako. Kapag nanalo ako, sa susunod na magkita tayo, tatawagin mo akong boss. Ano, payag ka? Nakalimot yata uminom ng gamot ang batang ito. Hindi ba niya nakita na kaming 4 pa ang nagbuhat niyan dito? Pagkatapos tumakbo ng 5 kilometro ng may pasan, gagawa pa ng 1,000 push-ups at sit-ups. Akala ba niya ay Superman siya? Siguradong magmamakaawa rin iyan mamaya. Gusto pa niyang tawagin siyang boss ng ating boss. Wala talaga siyang galang. Sige, saksi kayong lahat dito. Simulan na natin, unang round. Pasanin mo ang mga sako ng buhangin na iyan. Isuot ang tracker. At tumakbo ng 5 ikot sa paligid ng kumpanya. Larga na sa loob ng 5 segundo. Magsisimula na ang oras. Ang bilis. Bilis, tingnan niyo boss sa tracker niya. Lumalabas na tapos na ang 5 ikot. Siguradong hindi pa umaabot ng 30 minuto. 5 minuto lang. Siya, isa ba siyang halimaw? Captain He. Bilang isang tunay na lalaki, ang salita ay binitawan. Hindi na dapat bawiin. Simula ngayon, ako na ang boss mo. Sige nga, tawagin mo akong boss. Bata, naghahanap ka ba ng gulo? Kahit maghanap ako ng gulo, anong magagawa mo? Iba ang batang ito. Hindi pwedeng idaan sa dahas. Bilang isang tunay na lalaki, paninindigan ko ang sinabi ko. Boss. Tumutupad sa usapan. Mahusay ka. Hedongking, di ba? Huwag kang mag-alala, ako na ang bahala sa iyo simula ngayon. Jiang Hao. Pumasa ka na sa test. Maaari ka nang magsimulang magtrabaho. Simula ngayong araw, ikaw ang bahala sa seguridad at pagpapatrolya sa Giki & Department. Jiang Hao, bago ka pa lang sa trabaho. Mabubuwisit mo ang mga boss. Binabalaan kita. Ang taga-Chi & na si Director Huang ay may kakaibang ugali. Ayaw na ayaw niyang may gumagalaw sa gamit niya. Lumayo ka sa akin mula ngayon. Huwag mo akong idamay. Yes, babae lang naman siya. Anong kinatatakutan niyo? Mga duwag na walang bayad. It's sad, may tao rito. Tamang-tama, makapagtatanong ako.
Kung nasaan ang EK ampersand a department. Hello, ako si Jiang Hao mula sa Security Department. Ang director ng EK ampersand A. Nasaan si Huang Yanran? Oh, ako yun. Pasok ka. Humiga ka rito. Ang formula para sa scar removal cream na ito. Hindi dapat ito nagkakamali. Sanki. Sapanwood. Dakswelong. Danshen, Wangbei. Maganda ang mga sangkap. Pero mali ang formula mo. Anong ibig mong sabihin? Mali ang formula. May kulang na isang napaka-importanting gamot at mali rin ang mga sukat nito. Bawasan ng 3 gramo ang sanki. Doblehin ang sapanwood. Bawasan ng 0 gramo ang snow lotus. Tama, ito nga yun. Eksakto, ito ang perpektong formula. Jiang Hao, maraming salamat talaga. Dahil dito, 3 araw at gabi na akong hindi natutulog. Direktor Huang, magpahinga na po kayo agad. Baka kung kailan may resulta na tayo. Anong pahinga? Hoy! Ayos ka lang ba? 3 araw na walang tulog. Bumagsak lang, biglang nawalan ng malay. Pasensya na. Emma, Huang Yanran, hindi kita hinahalikan. Tumigil ang puso mo kanina. Kung hindi ako namatay ka na, walang anuman. Paalam. Ganoon pala ang pakiramdam. Ng isang halik. Loko iyon, ang bilis tumakbo. Si Yao Hao, ang kapatid mong si King Lian ay nasa dormitoryo. Ang hapunan niya ngayon. Ikaw na ang maghatid. Para na rin magkita kayong magkapatid. Sige po, Nay. Huwag kayong mag-alala, ako na ang bahala. Ah! Liu Yili, ikaw. Huwag kang lalapit. Jiang King Lian, kung susunod ka lang. Sa gusto ko, magiging maayos ang lahat. Kung hindi, gagawin ko ang lahat. Para mapatalsik ka agad. Hahaha, tama. Jiang King Lian, huwag kang maging matigas ang ulo. Inaantay mo pa ba yung pulubi mong nanay na magdala sa'yo ng pagkain, baboy? Sinasabi ko sa'yo, sumunod ka na lang. Ang tatay ni Yang Master Liu ay ang prinsipal ng universidad na ito. Kapag ginalit mo siya, hindi ito biro. Maging masunurin ka na lang. Mabilis lang ang 3 araw. Sinisiguro ko sa'yo. Siguradong makakagraduate ka ng maayos. Alisin mo ang marumi mong kamay. Layas, kundi papatayin kita. Put ng ina mo, ang lakas ng loob mong magsalita ng ganyan. Gusto mo bang mapatay ni Yang Master Liu? Gusto mo akong patayin? Ikaw, sino ka ba? Binabalaan kita. Nasa loob tayo ng paaralan. Kapag sinaktan mo ako, hindi ka palalampasin ng eskwelahan. Enye. Binabalaan kita. Kapag muli mo pang binasto si Jiang King Lian, matutulad ka sa batong ito. Layas. Si sino ka ba talaga? Si Yao Lian, ako ang kuya mo. Nandito na ako. Kuya ko. Kuya, nitong mga nakaraang taon. Saan ka ba nagpunta? Bakit? Hindi ka man lang tumawag sa amin. Mahabang kwento, Tara. Huwag mo nang kainin yung packed lunch. Ililibre ka ni Kuya sa restaurant. Vice Principal, siya po iyon. Sinira niya ang ari-arian ng paaralan. Jiang King Lian, kuya mo ba ito? Sinira ng kuya mo. Ang bato ng paaralan. Dapat siyang managot.
Ako ang bumasag sa bato. Walang kinalaman si Xiao Lian dito. Magkano ba babayaran ko? Anong magkano? Nagkakahalaga ang batong ito ng 1,000,000 yuan. Kaya ba yang bayaran ng mahirap ninyong pamilya? Sinasabi ko sa iyo, kapag hindi nakabayad si Jiang Qinglian, lumayas kayo sa paaralang ito. Ang utang ni Jiang Donglin, hindi pa niya na ibabalik ang 1,000,000 ko. Hindi naman siguro para sa maliit na halagang ito. Ay tatawagan ko pa si Lin Siruo. Jiang Hao. Huang Yanran, tamang-tama ang dating mo. Hindi ko sinasadyang makabasag ng isang bato. Itong vice principal na ito. Ginagamit ang pag-aaral ng kapatid ko para mang-blackmail. Pahiram muna ng 1,000,000. Babayaran kita sa mga susunod na araw. Miss, hindi po, ako'y hindi. Ako ang kapatid mo. Siya ang nagsabi niyan. Ikaw ang nanggugulo rito. Ikaw, sinaktan mo ako para sa ibang tao. Anong klaseng tao ka ba? Akala mo ba hindi ko alam? Humingi ka agad ng tawad sa dalagang ito. At bayaran mo ang pinsala sa bato. Pasensya na, Jiang Qinglian, mali ako. Sandali lang, sinabi ko bang pwede ka nang umalis? Nagsorry na ako. Ano pa bang gusto mo? Huang Yiran, dahil magkakilala naman tayo. Sasabihin ko na ang totoo sa iyo. Mas mabuting, disiplinahin mo ang lalaking ito. Huwag kang mag-alala. Pagkabalik namin, tiyak na tuturuan ko siya ng leksyon. Kapag sinaktan niya ulit, ang kapatid ko, kamatayan ang magiging hantong niya. Sige, naiintindihan ko. Makakaasa ka, layas na. Qinglian, biglang naalala ni Kuya. May kailangan pa pala akong asikasuhin. Hindi na muna kita masasamahang kumain. Heto ang pera. Gamitin mo muna ito. Kung kulang pa, tawagan mo lang si Kuya. Opo, Kuya. Bisitahin mo ako madalas. Dahil nandito na rin lang kayo. Lumabas na kayo riyan. Bata, kinalaban mo. Ang taong hindi mo dapat kinalaban. Maghanda ka ng mamatay. Sabihin niyo kung sino ang nag-utos sa inyo. At hahayaan ko kayong mabuhay. Tatlong segundo. Magsalita o mamatay. Sasabihin ko na. Si Jiang Donglin iyon. Huli na ang pagsasalita mo. Jiang Hao, ang lakas talaga ng loob mo. Talagang naglakas loob kang pumunta rito. Boss Jiang, ito ba? Ang sinasabi mong pinagkakautangan mo. Mukhang mahina naman ito. Hindi mo pa ba kayang ligpitin? Prince, wag kang. Palin lang sa kanya. May kakaibang lakas ang batang ito. Napakalakas niya. Kaya niyang mabasag ang til sa isang padyak lang. Nagpadala talaga ako ng mga tao. Para bantayan at kumpirmahin ito. Napakalakas. Bata, bibigyan kita ng isang pagkakataon. Lumuhod ka agad at humingi ng tawad. At palalampasin ko ang buhay mo. Jiang Hao, naririnig mo ba? Kung ayaw mong mamatay, lumuhod ka na agad. Jiang Donglin, nasaan ang pera ko? Jiang Hao, alam mo ba? Kung sino ang nasa harap mo? Ang tanyag na si Prince. Ang pambato ng Qinglong Group. Ang pinuno ng Security Department. Isang big boss na may koneksyon kahit saan. Naglalakas loob kang magmayabang sa harap niya. May kakayahan ka ba? At nagagawa mo pang maningil ng pera. Ah! Ulitin ko. Nasaan ang pera, bata? Wala kang kinalaman dito. Bibigyan kita ng pagkakataon. Black Snake, sige na, baliin mo. Ang mga binti niya at itapon siya palabas. Bata, ikaw ba ang babali sa sarili mong binti? O ako na ang gagawa para sa iyo? Layas. Bata, naghahanap ka ba ng kamatayan? Pinakaayaw ko sa lahat. Ang may nanggugulo sa ginagawa ko. Ang lakas ng loob ng batang to. Sabay-sabay nating tapusin yan.
Ikaw, sino ka ba talaga? Pare-pareho lang tayong nasa mundong ito. Pagbigyan mo na ako. Palayain mo na si Jiang Donglin, ano sa tingin mo? Ang pagbibigay ba sa iyo ay nagkakahalaga ng 100 milyon? Anong 100 milyon? Ninanakawan ako ni Jiang Donglin ng 100 milyon. Kung tutulungan mo siya, ang buhay niyo ang kapalit. Wala akong pakialam. Jiang Donglin, totoo ba ang sinasabi niya? Prince, ikaw. Huwag kang makinig sa kanya. Wala akong ninanakaw na pera. Nagsisinungaling lang siya. Jiang Donglin, nagawa mo akong lokohin. Jiang Hao, tungkol sa bagay na ito. Hindi na ako makikialam. Kung gusto mo siyang patayin o saktan, nasa sa iyo na yan. Pero maaari ba? Nahayaan mo kaming makaalis, layas. Prince, ikaw. Huwag mo akong iwan. Pakiusap, isama mo ako. Bibigyan kita ng 30 minuto. Lahat ng pera ay dapat mailipat sa card na ito. Kulangin lang ng isang kusing, papatayin kita. Haoje, ang laman lang ng card ko ngayon ay 13 milyon. Nailipat ko na ang lahat. Nasaan ang natitirang mahigit 80 milyon? Haoje, sa mga nakalipas na taon, nagpakasaya lang ako sa buhay. Bumili ako ng maraming ari-arian at mamahaling sasakyan. Bigyan mo ako ng kaunting oras, ako. Ginamit mo ang perang para sa mga magulang ko para magpakasarap. At pilit mo pa silang pinalayas para mamatay. Putang ina, basura ka talaga. Bibigyan kita ng kalahating buwan. Para ibenta ang mga ari-arian mo. Dapat makuha ko na ang lahat ng pera sa oras na yon. Kapag hindi mo nagawa, matutulad ka sa mesang ito. Haoje, huwag kang mag-alala. Siguradong magagawa ko yan. Huwag mong balaking tumakas sa ibang bansa. Mas lalo ka lang maghihirap sa kamatayan. 13 milyon. Sa ngayon, sapat na ito para sa gastusin sa bahay. Kailangan ko lang humanap ng paraan para tanggapin ng mga magulang ko ang perang ito. Saklolo, ako si Zhao Lu mula sa pamilyang Zhao ng Guangzhou. Ito ang lolo ko. Si Zhao Dong. May doktor ba rito? Nahimatay ang lolo ko. Bilis, tulungan niyo kami. Malaking pabuya ang ibibigay ko kapag gumaling siya. Si Zhao Donghi ang pinuno ng pinakamakapangyarihang pamilya sa Guangzhou. At si Zhao Donghi pa, ang tumatayong patriarka. Maganda ang batang ito. Pero baka manloloko lang yan. Sa panahon ngayon, marami nang gumagamit ng kung ano-anong pangalan. Maaaring totoong may sakit. O baka modus lang yan. Huwag niyo nang pakialaman. Doktor ako, tumabi kayo. Kuya, basta. Mailigtas mo ang lolo ko. Akong si Zhao Lu ay handang pumayag. Sa kahit anong hilingin mo. Inatake siya sa puso. Barado ang mga ugat niya. Malubha ang kalagayan niya. Hindi na aabot sa operasyon. Gagamit ako ng acupuncture. Acupuncture para sa atake sa puso. Totoo ba yan? Ang batang ito ay baka. Isang manloloko. Ineng, ang taong ito. Kahit hindi manloloko. Ay baka huwad na doktor lang. Mag-ingat ka sa mga peking doktor. Baka mapatay pa niyan ang lolo mo. Kuya, nagtitiwala ako sa iyo. Tigil. Hayop ka, tumigil ka. Ako si Kinyu, ang pinuno ng Emergency Department sa Guangzhou First Hospital. Malubha ang lagay ng matandang ito. Bakit mo ginagamitan ng acupuncture? Mandaraya. Wala kang alam sa Chinese medicine. Kaya huwag kang basta-basta magsalita. Barado ang daloy ng dugo sa puso ng pasyente. Kailangang gamitan ng acupuncture para lumuwag ito. Isa kang peking doktor na nananakit ng tao. Ikaw. Uy, tingnan nyo. Bumubuti na ang lagay ng matanda. Diyos ko. Gumagana pala talaga ang acupuncture sa emergency. Bilis, videohan nyo. Malaking balita ito. Swerte lang siya. Nagkataon lang na gumaan ang pakiramdam ng pasyente. Kuya, salamat po. Ayos na po ba ang lolo ko? Ang karayom na ito, ang magpapatatag sa tibok ng puso ng lolo mo. Tandaan mo ito, hanggat hindi pa tapos ang thrombolysis. Huwag na huwag, bubunutin ang karayom. Kung hindi, anumang oras ay malalagay sa panganib ang buhay niya. May gagawin pa ako. Mauuna na ako. Natatakot lang ang manlolokong iyan. Na mabuko kaya tumakas na. Miss Zhao, mabuti pang dalhin na.
Si Elder Zhao sa ospital agad. Kinyo, kumusta na ang lagay ni Elder Zhao? Direktor, sa ngayon ay stable na ang lagay niya. Maaari na nating ihanda ang thrombolysis surgery. Miss Zhao, si Director Chen Hinyan, ang pinaka-senior at pinakabihasang heart surgeon sa ospital na ito. Maaari po kayong maghintay sa labas. Chay, Kin, tandaan mo, ang karayom sa noo ng lolo ko ay hinding-hindi dapat bunutin. Huwag kayong mag-alala, Miss Zhao. Hindi bubunutin ang karayom. Ano ba ito? Kinyo, bunutin mo iyan. Pero, bakit ka nag-aalinlangan? Ihanda na agad ang operasyon. Kapag may nangyaring masama kay Elder Zhao, pananagutan mo ba? Isang hamak na manloloko lang. Ang nanggoyo, kay Miss Zhao. Ano nang nangyayari? Lumulubha ang lagay ng pasyente. Bilis, resuscitate nyo. Doktor, ang tatay ko. Kumusta na ang lagay niya? Ginoong Zhao Shenhe. Malubha ang lagay ng inyong ama. Ginawa na namin ang lahat. Elder Wei, mula kayo sa Divine Doctor Set. At kilala kayong mahusay na manggagamot. Sa ating bansa, may pag-asa pa bang mabuhay ang tatay ko? Sinong nagbunot ng karayom? Kaya naman pala, dapat sana ay nakakapit pa. Sa huling hininga si Elder Zhao. Pero ngayong binunot ito, kahit Diyos ay mahihirapang iligtas siya. Sinong nagbunot ng karayom? Wala ba sa inyong may lakas ng loob na umamin? Si Kinyo ang nagbunot. Hindi ako. Mga walang kwenta, ipagpatuloy ang pagliligtas. Kapag may nangyaring masama sa tatay ko, isasama ko kayong lahat. Sa hukay niya. Dapat kayong mamatay. Hindi pa tapos, may pag-asa pa. Basta mahanap lang ang mahusay na doktor na iyon. May pagkakataon pa. Tama, pa. Kung talagang, mahahanap natin ang kuya na iyon. Baka mailigtas pa nga si Lolo. Sige, kapag hindi mo nahanap sa loob ng 30 minuto, papatayin kita. Ma, nandito na ako sa ospital. Sabihin mo na agad sa akin. Himalang manggagamot. Sa wakas, nahanap din kita. Kuya, nakikiusap ako. Bilis, iligtas mo ang lolo ko. Huwag kang mag-alala, ako nang bahala. May pag-asa pa ang lolo mo. Lulu, ito ba ang sinasabi mong himalang manggagamot? Opo, pa. Nakita ko mismo si kuya. Sa ilang tusok lang ng karayom, bumalik na sa normal si lolo. Miss Zhaolu, huwag kang magpapalinlang. Bata pa ang lalaking ito. Halatang manloloko lang. Hoy bata, gagamit ka ng acupuncture. Mananagot ka ba kapag may nangyaring masama? Ako ang mananagot. Tamang-tama, wala kaming masisi. Tapos dumating ang hangal na ito. Ginoong Zhao Shenhe, kung ang acupuncture na iyan ay talagang magtatagumpay, itaga mo sa bato, ipupugot ko ang ulo ko. Sige, tatandaan ko ang sinabi mo. Ito ang Zenmang Zenming. Ito ay magagawa lamang ng isang grandmaster sa medisina na may malalim na panloob na enerhiya. At sa pagkakaalam ko, sa buong bansa ang mga manggagamot na kayang gumawa nito ay hindi hihigit sa 10. Ang pinuno ng Divine Doctor Set ay isa sa kanila. Para magulat ng ganyan si Elder Wei. Ibig bang sabihin ang galing niya sa medisina ay kapantay ng pinuno ng Divine Doctor Set na si Duan Wuyan. Ito ang 18 karayom ng pagpuksa sa demonyo. Elder Wei, ano po ang 18 karayom ng pagpuksa sa demonyo? Ang 18 karayom ng pagpuksa sa demonyo ay isang sinaunang teknik ng acupuncture. Ayon sa alamat, kaya nitong magpagaling ng anumang sakit at bumuhay ng patay.
Hinding-hindi ko akalain na makikita ko ito sa araw na ito. Napakalaking karangalan nito. Wala na akong mahihiling pa. Kuya, ang lolo ko. Kumusta na po siya? Buhay si lolo. Stable na ang kondisyon ni Elder Zhao. Talagang nabuhay siyang muli. Isa itong himala. Ngayon, kailangan na lang tunawin ang mga namuong dugo. At magiging maayos na ang katawan niya. Ha 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 ha. Mahusay na manggagamot, tunay ngang. Pinagpalan ang langit ang pamilyang Zhao. Tumahimik ka. Ang mga namuong dugo, sa mga ugat ng matanda, ay naalis na. Ligtas na ang pasyente. Kaya rin palang tunawin ng acupuncture ang namuong dugo. Ito, ang 18 karayom ng pagpuksa sa demonyo. Ganito pala talaga ito kalakas. Ang katawan ni Elder Zhao, bukod sa wala ng problema, ay tila bumata pa, ng 20 taon. Ha 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 ha. Himalang manggagamot Jiang Hao. Ito ang bayad ng pamilyang Zhao. Para sa inyong serbisyo. Bilang doktor, tungkulin kong magligtas ng buhay. Hindi para kumita ng pera. Director Chen. Sabi mo kanina kapag napagaling ko siya, ipupugot mo ang ulo mo. Pwede mo nang gawin yan, at ibigay sa akin. Ang kulturang Tsino sa medisina ay malalim at matagal na. Ang hindi kayang gawin ng medisina ng kanluran, ay hindi nangangahulugang hindi kaya ng tradisyonal na medisina. Masyado kang humahanga sa banyaga. Wala kang alam. Ako, nagkamali po ako, Ginoong Jiang. Lolo, kumusta po ang pakiramdam nyo? Bumuti na ba ang pakiramdam nyo? Mas mabuti na ang pakiramdam ko. Nasaan ang taong nagligtas sa akin? Shenhe, dapat mo siyang pasalamatan ng husto. Isang napakahusay na tao. Kung magkakaroon tayo ng pagkakataong magkita ulit, dapat kang maghanap ng paraan para maging apprentice niya. 8 taon na kaming hindi nagkikita. Hindi rin alam ni ate. Ang pamangkin ko na hindi ko pa nakikita. Kung ano ba talaga ang sakit niya. Kailangang makahanap ng paraan para maayos na. Masuri si Inying. Jiang Gihua, tao ka pa ba? Jiang Gihua, noong nag-divorce tayo. Hindi ko sana dapat. Hinayaang sumama sa iyo si Inying. Ganyan na kalala ang sakit ng anak natin. Ikaw na lusyang ka. Sa sobrang hirap mo, wala ka man lang mailabas na kahit 5. Hindi ka karapat-dapat na maging isang ina. Papa, wag mong sabihin yan. Kay Mama, Huang Hao, hindi ako. Pumunta rito para makipag-away sa iyo. Kailangan ng 30,000 para sa operasyon ng anak natin. Pahiram muna. Babayaran din kita. Pwede kitang pahiramin ang 30,000. Pero isulat mo ngayon na ang kustodya ng anak natin ay ililipat mo sa akin. Ikaw, sinasamantala mo ang sitwasyon. Huang Hao, anak mo rin si Inying. Matitiis mo ba siyang makitang naghihirap? Kung hindi dahil sa pangangaliwa mo noon, at pag-iwan sa amin, bakit mawawala ng ama si Inying? Hayop ka. Ikaw na malandi ka. Tumahimik ka. Mukhang kailangan. Kitang turuan ng leksyon ngayon. Lumuhod ka. Humingi ka ng tawad sa ate ko. Kung hindi, papatayin kita sa bugbog. Sino ka ba? Usapang pamilya ito. Wala kang pakialam dito. Bitawan mo ako, ah. Huling beses ko na itong sasabihin. Humingi ka agad ng tawad sa ate ko. Ikaw yung kapatid ni Jiang Gihua, na nawala ng 8 taon. Ang sampal na ito, ay kabayaran sa pananakit mo sa ate ko. Ngayon, humingi ka agad ng tawad. Hihingi ng tawad, bata. Kilala mo ba kung sino ako? Ako lang naman ang General Manager ng Wanda Group. Subukan mo akong saktan at sisiguraduhin kong saguangsaw. Pagsisihan mo ang ginawa mo. Nagawa mo pa akong bantaan. Xiao Hao, kauwi mo lang. Huwag kang makipag-away. Siya ba ang may gawa nito? Wala ito, hindi lang. Naging maingat si ate kaya nabunggo. Si Huang Hao, sa ngayon, hindi natin siya kayang kalabanin. Ha ha ha, natakot ka no, sinasabi ko sa iyo. Kapag sinaktan mo pa ako ulit, sisiguraduhin kong ang ate mo ang magbabayad. Ng 100 beses. Xiao Hao, tama na, wag mo na siyang saktan. Huang Hao. Wala akong pakialam. Kung sino ka man.
Tandaan mo ito. Leksyon lang ito para sa iyo ngayon. Sa susunod na saktan mo ang ate ko. Papatayin kita, layas. Jiang Hao, tandaan mo ito. Pagbabayarin kita. Ng dugo. Mama, ang sakit-sakit po ng tiyan ni Inging. Bukol pala ito. Buti na lang at umabot pa. Ate, ayos na. Ang bukol sa loob ng katawan ni Inging ay nawala na. Paano nangyari yon? Mama, ang galing po ni Tito. Hindi na po masakit. Xiao Hao, kailan ka pa? Marunong na ako ng acupuncture. Ate, sa 8 taon ko sa ibang bansa. Hindi naman ako nag-aksaya ng oras doon. Marami pang nangyari. Pag-usapan na lang natin ng dahan-dahan sa susunod. Sa ngayon, lalabas na tayo ng ospital at uuwi na. Hello, Huang, ano po iyon? Sige, usapan na iyan. Tingnan mo itong formula ng gamot. Sinend ko na sa iyo ang location. Akala mo naman kaya mo akong talunin. Yan Ran, sabi mo pinapunta mo ako rito. Hindi ba't sabi mo darating yung eksperto na nakatukla sa formula ng scar cream? Nasaan na siya? Naku, Xiro, wag kang magmadali. Maligo ka muna. Darating na ang eksperto anumang oras. Maghahanda rin ako ng cake para sa selebrasyon. Huang, parang may nasusunog sa bahay nyo. Lagot, yung cake ko. Nasaan ang banyo nyo? Inaayos ang banyo sa unang palapag. Sa dulo ng pasilyo sa second floor. May banyo doon. Ang pakiramdam na ito. Pamilyar na pamilyar. Jiang Hao, anong ginagawa mo rito? Gusto ko lang gumamit ng banyo. Sige, ituloy mo lang yan. Ang tingin ni Lin Siru. Parang nakilala niya na ako ang nagligtas sa kanya noon. Ang pagkakakilanlan ko. Kapag nalaman ng ordinaryong tao, panganib lang ang idudulot nito. Kailangan ko nang umalis agad. Siru. Tapos ka na maligo. Tamang-tama. Ang bida sa likod ng ating scar cream ay narito na. Nasaan si Jiang Hao? Yan Ran. Sabi mo siya ang nagbigay ng solusyon para sa scar cream. Siya ba ang ekspertong iyon? Nagtatrabaho siya sa Kingfeng Group bilang security guard. Ate, ibababa ko na to. Yung 150,000. Para sa inyo iyon ni Inging. Huwag kang mag-alala, hindi ako kapos sa pera. Buong araw akong naglakad at hindi pa kumakain. Kakain muna ako rito ngayong gabi. Estang ina, hindi ka ba tumitingin sa dinadaanan mo? Papasensya na po. Kasalanan ko po. Pupunasan ko na lang po. Punasan mo mukha mo. Huwag mong hawakan ang damit ko ng madumi mong kamay. Ma! Pasensya na po, pasensya na. Sir, anong nangyari rito? Lin Fang, hindi mo ba talaga ako patatahimikin, boss? Armani suit itong suit ko. Libo-libo ang halaga nito. Dinumihan lang ng empleyado mo. Ngayon, anong gagawin natin? Libre na ang pagkain niyo ngayon. Ano sa tingin niyo? Sino ang may kailangan niyan ngayon? Lumuhod ka agad at humingi ng tawad sa akin. Kapag ginawa mo iyon, kakanselahin ko na ang atraso mo. Ano, ayos ba, hahaha? Lin Fang, narinig mo ba? Lumuhod ka. Lin Fang, ayaw mong lumuhod, ha? Sige, ibabawas ko lahat ng sahod mo. Wag po. Kababalik lang ni Xiao Hao galing ibang bansa. Kailangan niya ng pera. Pati na rin si Gihua at King Lian. Kailangan ko talaga ng pera.
Ah, ma, hindi mo kailangang lumuhod sa kanya. Ano pang tinatayo-tayo niyo riyan? Bilis, bugbugin niyo ang lalaking ito. Ha, paano? Paano nangyari to? Ito lang ba, bata? Tauhan ako ni Master Hugh. Subukan mo akong saktan, at pagsisihan mo ang ginawa mo. Tumigil ka. Master Hugh, tingnan niyo ang kamay ko. Ginawa ito sa akin ng batang to. Kailangan niyo akong tulungan. Na makaganti. Hala, nandito na si Xulauhu. Ang mag-inang ito, mukhang wala na silang kawala. Bakit ba kasi sila kumalaban? Nang isang sanggano. Ngayon, malaking gulo na ito. Sulauhu. Igaganti mo ba siya? Dakpin niyo siya. Lintik na iyan. Puro kadaldal. Kung ano-ano ang sinasabi mo sa labas. Binibigyan mo pa ako ng problema. Dapat ay mapayapa at mabuti tayo sa lipunan. Buti na lang at may ginagawa ako sa malapit. Kung hindi, baka mapahamak pa ako. Dahil sa gunggong na to, Ginoong Jayang ang tungkol dito. Ako na ang bahalang mag-ayos. Sisiguraduhin kung hindi na siya. Magpapakita pa sa harap nyo. Ano sa tingin nyo? Umalis na kayo. Huwag talaga tayong titingin sa panlabas na anyo. Sino nang mag-aakalang ang taong ito? Ay ganoon pala kalakas. Baka isa rin siyang matinding tao. Tingnan mo si Xulauhu. Sa tingin pa lang niya, parang maiihi na siya sa pantalon. May pera ako. Mula ngayon, ako na ang bahala sa pamilya natin. Huwag na po kayong magtrabaho. Sige, pinapangako ko. Boss, paki-compute ang sahod ko ngayong buwan. Magre-resign na ako. Lin Fang, sasabihin ko sa iyo. Wala kang makukuhang kahit isang kusing. Ano? Ulitin mo nga ang sinabi mo. Bata, sasabihin ko sa iyo. May batas na tayo ngayon. Subukan mo akong saktan. At tatawag ako ng pulis. Ah! Xiao Hao, pag-usapan natin ito ng maayos. Huwag mo siyang saktan, boss, ang sahod ko. Lin Fang, ikaw na malas na babae ka. Pinagtrabaho kita rito dahil sa awa ko. Tapos ngayon isasama mo ang anak mo. Para manggulo rito. Paano na ang negosyo ko? Sa hinaharap, ikaw ang magbabayad sa mga lugi ko. Ibabawas ko ito sa sahod mo. Manahimik ka. Anong gagawin mo? Sinasabi ko sa iyo. Maraming nakakakita rito. Mag-ingat ka, baka makulong ka talaga. Sinasabi mo iyan dahil iniisip mong mahirap lang ang pamilya namin. Sabihin mo ang kainan mong ito. Magkano ang halaga? Bibilhin ko na. Ikaw na hampas lupa, bibilhin ang tindahan ko. Tama ba ang narinig ko? Magkano, Dethi? Ang pwestong ito pati ang renovation. Gumastos ako ng 5 milyong yuan. Hindi na ako hihingi ng malaki. Bigyan mo lang ako ng 2 milyong yuan. Ililipat ko agad ito sa pangalan mo. Pero kapag sa loob ng kalahating oras, ay wala kang mailabas, magbabayad ka ng 100 beses na halaga. Ano, payag ka? Nagmamayabang lang ang hampas lupang iyan. Hindi talaga ako naniniwalang makakapaglabas siya ng 2 milyon. Xiao Hao, pabayaan na lang natin. Sige, payag ako. Papa, Lolo, may kailangan akong puntahan agad. Lulu, gabi na, bawal nang lumabas. Papa, si Kuya Jayang Hao, ang mahusay na doktor, na nagpagaling kay Lolo. Nag-message siya sa akin. Sabi niya maghanda raw ako ng 2 milyon. Kailangan niya ng cash agad. Kailangan ng pera ng dakilang manggagamot na si Jayang Hao. Siguradong may nangyaring hindi maganda. Bilis, Shanhe, ihanda mo para kay Lulu. Ang 1 milyong cash. At ang lahat ng tauhan. Tipunin silang lahat. Dapat nating bigyan ang dakilang manggagamot ng todong respeto at karangalan. Masusunod po, Papa. Level 1 emergency para sa pamilya Zhao. Ipatupad agad ang emergency plan. Jayang Hao, Lin Fang. Sinasabi ko sa inyo, may 1 minuto na lang kayo. Kapag hindi dumating ang pera, kayong mag-ina ay mananatili rito para magsilbi sa akin ng libre. Bilang waiter habang buhay. Boss, sa hampas lupang gaya niyan. 2 milyon pa kaya? Sa tingin ko kahit 500 pesos. Wala siyang mailalabas. Lin Fang, Lin Fang. Akala mo ba talaga? Ang anak mo ay gaya ng mga bida sa drama. Na mga mayamang si
Hampas lupa na nga, nagpapanggap pang mayaman. Nababaliw na yata sa hirap. Xiao Hao, baka dapat na tayong umalis. Darating na ang pera. Gusto kong makita kung sino ang taong nagawang pakiusapan ni Kuya Jayang. Hoy, bata. 30 segundo na lang ang natitira. Sa tingin ko, ikaw na hampas lupa. Puro ka lang naman yabang. Sino ba yan? Gabi na, nakabukas pa ang headlight. Gusto mo bang mamatay? Miss Zhao. Ang plakang ito, Guang-i 88,888. Hindi ba ito ang sa pinakamakapangyarihang pamilya sa Guangzhou? Ang panganay na anak ng pamilya Zhao. Na si Zhao Lu, kotse niya ba ito? Anong ginagawa niya rito? Si Zhao Lu. Hindi kaya pumunta siya rito para sa baliw na batang ito. Paano mangyayari yon? Kung kilala ng batang ito si Zhao Lu, ipupugot ko ang ulo ko at gagawing bola. Siguradong pumunta rito ang anak ng mga Zhao para kumain ng barbecue sa tindahan ko. Kapag naging suki ko siya, sa buong industriya ng barbecue sa Guangzhou, ako na ang maghahari. Miss Zhao Lu, ako po si Kuya Jiang, humingi po kayo ng 2 milyon. Pero nagpasya po akong maghanda ng 1 milyon. Sapat na po ba ito? Pambili lang naman ito ng stall. Sapat na iyan. Ang batang ito, nagawa niyang pakiusapan si Zhao Lu na magbigay ng ganoon kalaking pera. Hindi pwede. Binili ko ang tindahang ito, pati ang renovation. Lumampas na sa 5 milyon. Dapat ganoon ang presyo. Bago ko ito ibenta. Kahit ang pamilya Zhao pa ang kaharap ko. Nasa panig ko ang katwiran. Dalhin na lang natin ito sa korte. Bantayan ang paligid. Papasukin siya. Tungkol sa alitan niyo ni Jiang Hao, ako na ang haharap sa inyo. Kung ayaw niyo pong pumirma, handa akong makipagdemanda sa inyo. Grabe ang abogadong ito. Parang pamilyar. Bakit kamukhang-kamukha niya? Iyong sikat na, dakilang abogado. Siya nga, yon. Nakita ko lang siya noong isang araw. Sa isang bagong kaso sa internet, nakapagpakulong na naman siya ng tao ng 3 taon. Ngayon, ang may-ari ng tindahan ay nakatagpo ng katapat. Pipirma na ako. Boss Jiang, patawad po, naging bulag ako. Ako ang may kasalanan. Kunin mo ang mga gamit mo at lumayas ka. Ma, sa inyo na ang tindahang ito simula ngayon. Pa, huwag kayong mag-alala. Kumita ako ng pera gamit ang sarili kong kakayahan sa panggagamot. Kahapon, si Maay mismong nakakita. Ngayong araw, isasama ko kayong dalawa para ibili ng magagandang damit. Galing ito sa puso ni Xiao Hao. Huwag mo nang sirain ang mood. Mukhang maganda ang bestidang ito. O hindi ba ito ang aking mahirap na pinsang si Lin Fang? Bakit ka nandito imbes na magwalis sa labas? Ang tindahang ito ay para sa mga tulad mong hampas lupa lang ba? Lin Chunyan, ang pananalita mo ay masyadong masakit pakinggan. Masakit sa katawan mong iyan na isang pulubi. May mailalabas ka bang kahit anong mahalagang bagay? Kasing hirap mo ang aso. Tapos gusto mo pang bilhin itong 80,000 pisong bestida. Bagay ba sa'yo? Kahit ang aso ko ay kumakain ng dog food na nagkakahalaga ng 1,000. Mas masahol ka pa sa aso. Ikaw, kung hindi mo kayang bumili, tumabi ka. Miss, pakibalot nga. Ang damit na ito. Bibilhin ko ito. Isang hamak na tagawalis lang pala. Itong mahirap na matandang ito. Hinawakan ng madumi mong kamay. Ang aming mga damit. Mag-ingat ka, baka pagbayarin kita. Layas na agad. Kung hindi, tatawag ako ng security. Humingi ka ng tawad sa nanay ko. Mag-sorry, bakit naman ako? Hihingi ng tawad sa isang pulubi. Umalis na kayo rito. Gusto mo bang mamatay? Ay ikaw, nagawa mo akong saktan. Ang gusaling ito ay pag-aari ng pamilya Zhao ng Guangzhou. Tapos ka na. Pamilya Zhao. Tigil. Sino nang mag-aakalang? Ang pinuno ng pamilya Zhao at ang panganay na anak ay nasa mall ngayon. Nangahas ang batang ito na gumawa ng gulo rito.
Mukhang katapusan na niya talaga. Hindi na nga makabili ng damit. Nananakit pa. Sa pagkakataong ito, mukhang hindi na. Makakalabas ng Guangzhou ang batang ito. Ginoong Zhao, mabuti at nandito kayo. Ang batang ito, binastos niya ang pamilya Zhao. Dapat niyo siyang parusahan ng husto. Ginoong Zhao, ang batang ito, ay hindi alam ang kinalalagyan niya. Kahit na mahirap ko siyang kamag-anak, ako, si Lin Chunyan, ngayong araw, ay nagpasya na itakwil siya alang-alang sa katarungan. Parusahan niyo siya hanggat gusto niyo. Sampalin ang bibig. Ginoong Zhao, ako ay asawa ng pinuno ng Chu Group. Nagkita lang tayo noong nakaraang araw. Simula ngayong araw, ang pamilya Zhao at ang Chu Group niyo ay puputulin na ang lahat ng pakikipagtulungan. Bahala ka na sa buhay mo. Nangahas kang bastusin si Ji. Jiang, huwag ka nang magpapakita sa Guangzhou. Kung hindi, harapin mo ang konsekwensya. Pinutol na ng pamilya Zhao ang ugnayan. Tapos na ang Chu Group. Jiang, pasensya na po. Nahuli ako ng dating. Lulu, batiin mo ang tito at tita. Kuya Jiang, sa tingin mo ba, maayos na ang ganitong paraan? Salamat, Ginoong Zhao. Jiang, may kailangan pa akong asikasuhin. Hayaan niyo munang samahan kayo ni Lulu sa paglilibot. Ipagbili niya ng mga damit ang inyong mga magulang. Mag-usap na lang tayo ulit sa susunod. Kuya Jiang, tito, tita. Ngayong araw, sasamahan kayo ni Lulu na maglibot sa mall. Libre na ang lahat ng bibilhin nating damit. Lulu, samahan mo ako doon para tumingin ang mga damit. Batang makulit, magsabi ka ng totoo. Ano ba talaga ang relasyon nyo ni Zhao Lu? Lagot na, itong si Zhao Shanhe. Halatang gustong ibigay ang anak niya sa akin. Mabuti na lang. Mabilis akong nakatakas kahapon. Kundi kahit magsabi pa ako ng totoo, hindi rin maniniwala sina papa at mama. Jiang Hao, sa wakas nahanap din kita. Huwag mo nang balaking tumakas, tara na. Huwag yan Ran, day off ko ngayon. Pwede bang sa ibang araw na lang? Day off. Basta tulungan mo akong matapos ang research. Sasabihan ko si Xiroon na bigyan ka ng 3 araw na leave. Totoo, kailangan ko kasing puntahan si Jiang Donglin sa Makalawa. Tamang-tama ang leave na iyan. Aprobado na ang leave na iyan. Alam ko na nga ba, pinakamabait talaga ang baby Xiro ko. Ihanda na ang laboratorio. Tatawagan ko ang mga kasama mo. Jiang Hao, wala ka bang balak magpaliwanag? Heto na nga. Tungkol doon, President Lin, noong huli sa bahay ni Huang Yanran. Hindi ko talaga sinasadya yon. Naiihilang talaga ako noon. Hindi yan ang tinatanong ko. President Lin, pinapatawag ako ni President Huang. Mauna na ako, ha? Sige, magtrabaho ka muna. Jiang Hao, tutal nandito ka lang naman. Sa kumpanya ko bilang security guard. Malalaman at malalaman ko rin kung ikaw ba talaga ang nagligtas sa akin. Jiang Hao, ito ang bagong nakuha naming formula ng tableta. 2 araw at gabi na namin itong pinag-aaralan. Base sa na-decode na impormasyon, ito ay isang sinaunang formula para sa diabetes. Pero kahit sinusunod namin ang proseso, lagi pa rin kaming nabibigo. Tingnan mo, President Huang. Ano bang ibig sabihin nito? Professor Zhao, naghahanap lang ako ng tulong. Ano ba talagang gusto mong sabihin? Tulong mula sa isang hamak na guard. Sino ba siya? Anong karapatan niya? Si Professor Zhao Hang ay isang top medical professor sa Guangzhou. Itong lalaking ito na guard lang. Maiintindihan ba niya ang sinaunang aklat na yan? Hoy, guard. Kung may hiya ka pa, umalis ka na rito. Hindi ito ang lugar para sa iyo. Bumalik ka na sa pagbabantay ng gate. May dahilan kung bakit ko siya inimbitahan. President Huang, ngayong araw. Alin man sa aalis ang guard na ito. O kami ang aalis. Kailangan mong pumili. Sige na, President Huang. Tapos ko nang basahin. Sa labas na lang tayo mag-usap. Iyan mabuti naman at may delikadeza ka pa. Ang makasama kami. Sa research na ito, hindi ka karapat-dapat. Tumahimik ka. Kung wala kang sasabihing matino, walang mag-aakalang pipi ka. Anong klaseng ugali yan, bata? Humingi ka agad ng tawad sa akin. Kundi ay hindi ka makakaalis dito. Pinag-a-apologize mo ako. Kalokohan. President Huang, tara na sa labas. Nag-BA lang ako. Saglit. Seminar ito. Bakit ang gulo-gulo nyo? Elder Wei, itong lalaking ito. Isang hamak na guard. Naglakas loob pang pumunta rito. Hindi man lang tumingin sa sarili. Tumahimik ka. Master. Master.
Bakit po kayo nandito? Teka, Lolo, sino po ba kayo? Ito ang 18 Demon Subduing Needles. Siya pala yon. Si Elder Wei Tianhong. Tumayo ka muna. Pag-usapan natin ito ng maayos. Tama po, matandang Wei. Sa edad ninyong iyan, parang hindi ito nararapat. Sa larangan ng medisina, ang may kakayahan ang nauuna. Nagkaroon ako ng pagkakataong masaksihan. Ang kahanga-hangang galing ni Jiang, at aminado akong mas magaling siya sa akin. Guro, pakiusap, tanggapin niyo po akong disipulo. Ito ay masyadong kakatwa. Si matandang Wei ay mula sa sekta ng mga dakilang manggagamot. Ngayon ay nagmamakaawa siya sa isang security guard na maging guro niya. Matandang Wei, wag po tayong magmadali sa pagiging disipulo. Tumayo muna kayo. Tulungan muna nating lutasin para kay Huang. Ang problema sa reseta na ito. Ang inyong disipulo ay susunod sa guro. Professor Zhao Hang. Mayroon ka pa bang ibang komento? Hindi, impossible ito. Siguradong nalinlang lang si matandang Wei. Ang batang ito ay siguradong hindi malulutas ang problema sa reseta. Huang, matandang Wei. Kapag nakagawa siya ng tableta, itaga niya sa bato, ipupugot ko ang ulo ko. At gawin ninyong bola. Zhao Hang, hindi ka pa ba naniniwala? Wala akong pakialam. Sa ulo mo, kung makakagawa ako ng tableta, luluha ka ng bato at luluhod para humingi ng tawad. Sige, pero kung hindi mo magawa, lumayas ka agad dito. Mangmang. Dalhin niyo ako sa laboratorio. Professor Zhao Hang, ngayon. Pwede ka na sigurong lumuhod. Jiang Hao, itong Zinpil. Kapag nailabas na ito sa merkado, ito na ang magiging milagrong gamot para sa mga may diabetes sa buong mundo. Kailangan kong magmadali at sabihan si Xiru na simulan na agad ang clinical trials. Master, si Emil Huang, kakilala ko ang tatay niya. Kaya matutulungan kita. Tungkol doon, Elder Wei, hindi ba't nagdisipulo ka sa akin? Dahil gusto mo ang 18 Demon Subduing Needles. Ibibigay ko na sa iyo. Talaga bang handa niyo itong ibigay sa akin? Kung hindi ko palilibangin ang matandang ito, at kukunin ang atensyon niya, baka totoong pumunta pa siya kina Huang Yanran, para hingin ang kamay niya para sa akin. Nasa sa iyo na kung gaano karami ang matututunan mo rito. Aalis na muna ako. Opo, susunod ang iyong disipulo. Sa iyong mga turo, Master. Pero nasa meeting ako kanina, at hindi ko dala ang phone ko. Bakit kaya tumawag si ate? Nang napakaraming beses. Tito, bilisan mo, pumunta ka rito. Muntik nang mapatay ni Papa si Mama sa bugbog. Huang Hao, hayop ka. Hindi kita mapapatawad. Ang malandi ay malandi talaga. Sinasabi ko sa iyo, ang mga mata ni Inying ay tugma. Sa panganay na anak ng pamilya Dong. Kapag binigay ko iyon sa kanya, susuportahan nila ako para maging pinakamayamang tao sa Guangzhou. Huwag kang makialam, putang ina. Huang Hao, hindi ka tao. Sarili mo siyang anak, Papa, Mama. Sasama na ako sa inyo. Gagawin ni Inying ang kahit anong gusto nyo. Kayong mga nandoon, linisin nyo ang lugar. Mauuna na ako. Tandaan nyo, kung may dumating na Jiang Hao ang pangalan, patayin nyo na rin siya. Kapag tapos na ang trabaho, bibigyan ko kayo ng 10 milyon. 10 milyon, maraming salamat, Jimmy. Huang. Yingying, hindi. Wala siya rito. Kahit gamitin ko ang pandama ko sa buong Guangzhou, hindi ko pa rin sila mahanap. Kapag may nangyaring masama kay ate, babalatan kita ng buhay. Hello. Nahanap mo na ba? Kuya Jiang, nahanap na namin. Nasa labas sila ng lungsod. Nasend ko na ang location. Sa phone mo ngayon. Kailangan mo ba ang pamilya Zhao? Huwag na. Malandi ka, nagbayad pa si Amy. Huang, para lang ipapatay ka. Sulit na ang buhay mo. Yingying, Yingying. Huwag. Brother Dao, itong babaeng ito. Kahit may edad na, maganda pa rin at may dating. Ano kaya kung kaming magkakapatid? Ay mag-enjoy muna sa kanya. Bago siya tuluyan. Bilisan nyo, sabi ni Emily. Huang, may isa pang darating.
na kailangang patayin. Doon lang natin makukuha ang 10 milyon. CJ, brother daw. Anong nangyari sa inyong tatlo, bilisan nyo? Sino yan, lumabas ka? Ate, gising. Xiao Hao, bilisan mo, iligtas mo si Inging. Ate, huwag kang mag-alala. Zhao Lu, nasaan si Huang Hao ngayon? Bata, sa harap ng baril ko. Nagagawa mo pang magmayabang. Pinatay mo ang mga kasama ko. Kaya papatayin kita. Ikaw, ano ka ba talaga, tao o multo? Paano nangyaring? Nasalo mo ang bala. Kuya Jiang, si Huang Hao, ay nasa Wanda Group ngayon. Sa loob ng villa, ng panganay na anak ng pamilya Dong na si Dong Zhu. Nagpadala na ako ng mga tao doon. Naglakas loob kayong galawin ang pamilya ko. Dapat kayong mamatay lahat. Papa, ang mga mata ko. Hindi na ba ako makakakita? Pwede ko bang masilayan muli? Si Mama, manahimik ka. Ang kornea mo. Isang swerte na napili ito. Huwag mo nang tingnan ang babaeng iyan, nakakadumi ng mata. Ito ba ang anak nyo? Ng babaeng iyan. Maganda nga ang mga mata niya. Sayang nga lang. Dahil ang sa kanya lang. Ang tugma sa akin. Zuzu, ikaw ang panganay na anak ng pamilya Dong. Hindi pwedeng mabulag ka. Isa lang siyang hamak na bata. Ayos lang kung mabulag siya. Pero sa tingin ko, kailangan nating iligpit ang isang tao. Para mapanatag tayo. Sino? Si Jiang Hao. Kanina pa, hindi ko makontak ang mga tao ko. May kakaiba rito. Para makasiguro, mas mabuting ubusin ang buong pamilya Jiang. Huwag na kayong magpadala ng tao. Narito na ako. Gusto mong ubusin ang pamilya ko. Tito, si Mama. Kumusta po si Mama? Ayos na siya. Huwag kang mag-alala, Yinging. Narito si Tito. Walang makakapanakit sa inyo. Zuzu, siya yun. Siya si Jiang Hao. Bilis, patayin niyo siya para sa akin. Kaya ikaw pala si Jiang Hao. Napakalakas ng loob mo. Ngayong narito ka na. Huwag ka nang umalis. Sugod, dakpin siya. Narito ang pamilya Zhao ng Guangzhou. Tingnan natin kung sinong mangangahas na galawin si Kuya Jiang. Ang panganay na anak ng pamilya Zhao, si Zhao Lu. Bakit niya pinoprotektahan si Jiang Hao? Zhao Lu. Sigurado ba ang pamilya Zhao na dahil sa taong ito, ay kakalabanin niyo ang pamilya Dong? Iniligtas ni Kuya Jiang ang buhay ng lolo ko. Ang pamilya Zhao ay laging kakampi kay Kuya Jiang. Sinumang kumalaban kay Kuya Jiang ay kakalabanin din ng pamilya Zhao. Zuzu, ginawa ko ang lahat ng ito. Para sa iyo, hindi tayo pwedeng sumugal kapag ang pamilya Dong ay nawala tapos na tayo. Saan galing ang taong bundok na ito? Naglakas loob na magpakita sa pamilya Dong. Mga tauhan, ilabas siya. Jiang Hao ang pangalan mo. Tatandaan ko. Magkikita pa tayo. Kuya Jiang, ihahatid ko muna. Pabalik si Inging. Sinaktan mo ang ate ko. At binalak mo pang gamitin ang kornea ni Inging. Para sa sarili mong yaman. Huang Hao, ikaw ay mas masahol pa sa hayop. Ngayon, papatayin kita. Jiang Hao, mali ako. Nagkamali talaga ako. Nagmamakaawa ako, alang-alang. Kay Yinging, patawarin mo ako, please. Hindi pwedeng mawala ng tatay si Inging. May mukha ka pang banggitin si Inging. Anak mo siya, pero nagawa mo iyon sa kanya. Ang babaeng ito, nanakit ng bata. Hindi dapat hayaang manatili ang pulang apoy na ito. Susunugin nito ang kanyang kaluluwa. Mamatay siya sa loob ng 5 araw. Ha ha ha. Papa, Mama, ngayon. May pera na ang pamilya natin. Kapag lumipas na ang abalang panahong ito, pupunta tayo sa subdivision at bibili ng bahay doon. Magsasama-sama tayong lahat, Xiao Hao.
Alam ni Mama na mabait kang anak. Pag-uwi mo, tinulungan mo ang mga kapatid mo. Pero malaking bagay ang pagbili ng bahay. May mahigit 4 na milyon sa card na ito. Galing ito sa barbecue shop. Ang bayad sa paglilipat ng ari-arian. Ibinenta ko na iyon. Itago mo ito para sa mga gastusin mo. Lilipat na ba talaga tayo ng bahay? Dito sa bahay na ito ang pamilya natin. Tumira na tayo rito ng ilang dekada. Pa, si Jayang Donglin. Mali ang sapilitang pagpapaalis. Pero ang pagpaplano ng lungsod ay bahagi ng pag-unlad ng panahon. Kailangan nating sumabay sa agos ng panahon. Saka ngayong nakabalik na ako. Kung mananatili pa rin tayong squatter dito, hindi na rin maganda tingnan. Tama, kain na tayo, halina kayo. Tama ang sinabi ni Xiao Hao. Huwag na nating pag-usapan, kain na tayo. Kapag pumasok na ang pera ni Jayang Donglin sa account ko, bibili agad tayo ng bahay. Haha. O, mukhang masaya rito ah. Kumpleto pala kayo. Mabuti naman para hindi ko na kayo hanapin pa ng isa-isa. Jayang Donglin, handa na ba ang pera? Jayang Hao. Isa ka lang namang barumbadong marunong lang mag-kung fu. Akala mo ba talaga natatakot ako sa'yo? Donglin, ang batang ito. Kakabalik lang kaya wala pang alam. Huwag mo na siyang patulan. Pag-usapan natin ito ng maayos. Matandang hukluban, huwag mo akong hawakan. Jayang Hao, sinasabi ko sa'yo. Wala akong ibibigay na kahit isang kusing. At tungkol sa demolisyon ng nayon, kapag ang pamilya nyo ay humarang sa dinadaanan ko, sisiguraduhin kong ang buong pamilya nyo ay magsisisi ng husto. Jayang Donglin, mukhang ayaw mo sa maayos na usapan. Gusto mo yata ng dahas. Sinasabi ko sa'yo, ipinatawag ko na ang kapitan ng nayon at si third uncle para maging saksi. Kapag ginalaw mo ako, kinakalaban mo ang buong nayon. Jayang Chaobae, tingnan mo, ang pinalaki mong anak, Donglin, hindi mo ba nakikita ang mga ginawa niya nitong mga nakaraang taon? Kapitan, ako. Ang totoo niyan, pinapunta ko ang mga nakatatanda rito ngayon. Dahil gusto kong humingi ng hustisya, ini-extort ako ni Jayang Hao ng 2 gusali, Jayang Donglin, dahil magkamag-anak tayo. At iisa ang ating angkan. Ibigay mo ang pera sa loob ng 3 araw. Kung hindi, papatayin kita. Sinasabi ko sa inyo, ang natitirang buhay niya ay sa kulungan na lang. Xiao Hao, ano bang nangyayari rito? Ah, ganoon ba? Kapitan, uncle. Tingnan niyo ang braso ko. Binali niya ito noong hindi ako pumayag sa gusto niya. Mga nakatatanda, kayo na ang humusga. May katarungan pa ba? May batas pa ba? Jayang Hao, si Donglin, ay hindi lang nagpagawa ng daan sa nayon. Isa rin siyang kinikilalang top 10 young entrepreneurs ng Guangzhou. Sa pagbabanta mo sa kanya, hindi ka ba natatakot makulong, Diffie? Akala ko pagkatapos ng 8 taon mong pag-alis, ay nagbago na ang ugali mo. Mukhang sadyang matigas talaga ang ulo mo. Si Donglin ay isang mabuting tao. Dito sa ating nayon, tuwing may okasyon, nagbibigay siya ng tulong sa mga matatanda sa nayon natin. Jayang Hao, pati ba naman ang mabuting taong ito ay sasaktan mo? Isa kang basura. Tama, humingi ka ng tawad sa lahat. Kung hindi, ititiwalag ka namin sa pamilya at tatanggalin sa listahan ng angkan. Jayang Hao, binayaran ko ang kapitan ng 1 milyon. Sisirain ko ang reputasyon mo ngayon. Tingnan natin kung paano ka pa maglalakas loob na maningil sa akin. Kapitan, 3 lolo, si Xiao Hao. Hindi po siya ganoon. Siguradong may pagkakamali lang. Ang kapatid ko, hindi siya mang-extort. Jayang Donglin, naniniwala ako sa kanya. Anong balak mong gawin? Nandito ang kapitan at ang 3 lolo. Saksi silang lahat. Jayang Donglin, bibigyan kita ng 1 oras. Lumapit ka sa akin ng nakaluhod at magmakaawa. Kung hindi, harapin mo ang konsekwensya. Nagpapakitang gilas ka lang. Jayang Hao, hintayin mo na lang ang subpuena mula sa korte. Kapitan, mga tito at lolo, nasabi ko na ang dapat sabihin. Paalam. Pa, huwag mo na siyang habulin. Hindi aabot ng 1 oras. Babalik siya para magmakaawa sa akin. Hay! Nananaginip ka, Jayang Donglin. Sigurado ka bang hindi ka na? Guguluhin pa ni Jayang Hao, Diffie. Kuya Taizi, huwag kang mag-alala. Naimbitahan ko na ang kapitan at ang mga nakatatanda sa angkan namin.
Nandito silang lahat. Kung susubukan akong galawin ng batang iyon, parang kinalaban na rin niya ang buong nayon. May lakas ba siya ng loob na gawin iyon? Itong si Jiang Hao, sa teritoryo ko pa. Hindi ako nirespeto. Hahayaan ko muna silang mag-away na parang aso't pusa. Para ako ang makinabang sa huli. Saka ako kikilos para ipaghiganti si Black Snake. Ah, ang sakit. Young Master Jiang, anong nangyayari sa inyo? Anong nangyari? Bilis, tumawag kayo ng ambulansya. Nakapagtataka, normal naman ang lahat ng resulta. Bakit sobrang sakit pa rin? Bigyan siya ng sedative at painkiller. Masakit. Mamatay na ako sa sakit, bilis. Gumawa kayo ng paraan. Jiang Donglin, bibigyan kita ng 1 oras. Lumapit ka sa akin ng nakaluhod at magmakaawa. Kung hindi, harapin mo ang konsekwensya. Bilis, dalhin niyo ako kay Jiang Hao ngayon na. Brother Hao, ako ang abogadong ipinadala ni Miss Zhao. Sujun, sa tingin mo ba ay darating talaga si Jiang Donglin? Sa loob ng 10 minuto. Brother Hao, nagkamali ako. Pakiusap, iligtas mo ako. Jiang Donglin, sinabi ko na sa iyo. Binigyan kita ng 1 oras para magmakaawa. May 5 minuto ka pa. Brother Hao, nagkamali ako. Maling-mali talaga ako. Ibabalik ko ang pera, lahat-lahat. Pakiusap, patawarin mo ako. Kung gusto mong mabuhay, madali lang. Pirmahan mo itong 2 property transfer agreement at tutulungan kita. Deming Building at Hanyang Building, Brother Hao, ito. Ayaw mong pirmahan. Kung ganoon, tiisin mo ang sakit. Pipirma na ako, pipirma na. Congratulations sa inyong 2. Sa pagtatapos ng seremonya ng pagpirma. Simula ngayong araw, ang Deming Building at Hanyang Building ay pagmamay-ari na ni Emily Jiang Hao. Jiang Donglin, simula pa lang ito. Ninanakaw mo ang pera ko. At sinuhulan mo pa ang mga nakatatanda sa pamilya. Para kalabanin ako. Unti-unti nating pagbabayaran ang lahat ng ito. Attorney Su, sa ganitong sitwasyon, ano ang hatol ng batas? Krimen ng estafa o fraud. Paninirang puri at pagpapakalat ng maling balita. Maraming kaso ang kakaharapin mo. Maaari kang makulong ng mahigit 15 taon. Xiao Hao, masyadong mahal ito. Bumalik na lang tayo sa nayon. Doon na lang tayo magpatayo ng bahay. Nga, 10 milyon ang halaga nito. Saan naman tayo kukuha ng ganoon kalaking pera? Nay, tay, ang Deming Building at Hanyang Building. Sa akin na ang mga iyon ngayon. Ang market value ng 2 gusaling iyon. Kapag pinagsama ay mahigit 200 milyon. Sapat na sapat iyon para pambili ng villa. Jiang, meron kaming 1 premier villa rito. Malapit sa bundok at may magandang tanawin ng tubig. May lawak itong 800 metro kwadrado. May sariling garden at swimming pool. 50 milyon ang kabuang presyo. Ito po ang tingnan ninyo. Babayaran ko ng buo. Lintek, ang perang iyon. Dapat ay sa akin ang lahat ng iyon. Sige, kung ganyan ang gusto mo. Huwag mo akong sisisihin sa gagawin ko. Walang hiya ka, hindi mo ba nakikitang? May sugat ako at bawal uminom. Gusto mo rin ba akong saktan? Jiang Hao, sa akin ang 2 gusaling iyon. Sa akin lahat iyon. Anong karapatan niyang kunin iyon? Pirmado na ang kontrata. Ano pa ang magagawa mo? Kuya Taizi, may pera pa ako. Gusto kong magbayad ng papatay kay Jiang Hao. Sigurado ka ba? Hindi biro ang presyo ng pagpapapatay. May 50 milyon dito. Gusto ko ang pinakamagaling na killer. Pwede na ang 50 milyon. May kilala akong isa. Ang codename niya ay Blood Wolf. Isang world-class na assassin. Hindi pa siya kailanman pumapalya. Pero ang presyo niya ay 100 milyon. Basta mamatay si Jiang Hao. Kahit magkano ay babayaran ko. Taizi, sino ang target? Ito ang kliyente. Hayaan mong siya ang magsabi sa iyo. Siya. Ang pangalan niya ay Jiang Hao. Marunong siyang lumaban. At napakalakas niya. Sa loob ng 3 araw,
Dadalhin ko sa iyo ang ulo niya. Jiang Hao, patay ka na sa pagkakataong ito. Boss, ngayong si Blood Wolf na ang kikilos. Siguradong magtatagumpay ito. Tamang-tama para makapaghiganti. Para sa naputol na braso ni Black Snake. Masyadong misteryoso ang lalaking iyon. Maghanda ng backup plan. Hindi ba't sa Kingfeng Group siya? Nagtratrabaho bilang security guard. Maghanda kayo. Kidnapin ninyo si Lin Siru. Kapag nawala siya sa focus, doon natin siya tatapusin. Boss, pinapatawag ka ni M. Lin, sa opisina niya. Bakit kaya ako hinahanap ni Lin Siru? Hindi ko po alam. Pero mukhang hindi maganda ang timpla niya. Mag-ingat ka. Lin Siru, hinayaan mo talagang ang isang bata-batuta. Ay tapakan ako. Kaya huwag mo akong sisisihin. Kung kakalimutan ko ang pagiging magkamag-anak natin. Halo, Kuya Taizi. Kukunin ko na ang perang iyon. Ayusin mo agad ang pag-alis ko ng bansa. Emma, Lin, bakit niyo po ako pinatawag? Tatanungin kita. Noong araw na iyon sa gubat, ikaw ba ang nagligtas sa akin? Emma, Lin, hindi ko po alam kung ano ang sinasabi ninyo. Hindi mo ako maluloko. Kahit na may suot kang maskara. Ang mga mata mo ay kaparehong-kapareho ng sa taong iyon. Eksaktong-eksakto. Emma, Lin, nagkakamali ka talaga ng taong kinakausap. May mali sa mukha mo. Anong problema sa mukha ko? Jiang Hao, iniisip mo ba? Napangit ako. Sa loob ng 3 araw na ito, malalagay sa panganib ang buhay mo. Maliban na lang kung talagang kailangan. Huwag na huwag kang aalis ng bahay. Hello, Kuya Jiang. May masamang balita. Ang mga bodyguard naming mga Zhao ay may natuklasang sumusunod sa iyo. Nalaman din nila ang impormasyon tungkol sa pamilya mo. Mag-iingat ka. Emma, Lin, tandaan mo ang sinabi ko. May emergency ako, kailangan ko nang umalis. Si Zhao Lu na naman mula sa pamilya Zhao. Hindi ako naniniwalang. Hindi ko siya kayang higitan, ako si Lin Siru. Xiao Hao, anong nangyari? May problema ba? Naitay sa mga susunod na araw. Huwag muna kayong lalabas ng bahay. May kailangan lang akong asikasuhin. Wala namang malalang problema. Mayroon lang ilang mga taong walang modo. Pupuntahan ko lang para ayusin. Manatili lang kayo sa loob. Huwag kayong lalabas. Jiang Hao, ang dakilang Dark Lord. Nagtatago lang pala rito. Naglakas loob kang patayin ang mga tauhan kong Blood Wolf. Sinira mo ang base ko ng droga. At ninakaw ang bihag ko. Ngayon na ang araw ng kamatayan mo. Mac. Lin, napakalakas ng taong ito. Baka hindi makasagot sino. Isa, hindi siya makalabas. Sugod, ngayong araw, ubusin natin ang buong pamilya Jiang. Masusunod. Blood Wolf. Naghahanap ka ng kamatayan. Blood Wolf, tumawid ka pa ng dagat. Para lang puntahan ako. Para lang magpakamatay. Jiang Hao. Kilala ka sa buong mundo. Bilang ang Dark Lord ng mga assassin. Sayang nga lang dahil marami kang nakabangga. Lumuhod ka at magmakaawa sa akin. At hahayaan ko ang pamilya mo. Namamatay ng buo ang katawan. Sino ang nag-utos sa iyo? Sa tingin ko, si Jiang Donglin ay walang sapat na pera ngayon para kumuha ng isang assassin na tulad mo na nagkakahalaga ng 1 bilyon. Hindi na kailangang malaman ng patay ang sagot. Sugod. Ikaw naman. Jiang Hao, nag-imbestiga ako. Pagkatapos mong lumaban, hihina ang katawan mo. Wala ka na sigurong
Inner power ngayon. Mamatay ka na. Ikaw, hindi ito inner power. Sino ka ba talaga? Ngayon mo lang itatanong. Huli na. Jayang Hao, narinig ko na ang misyon mo ay protektahan si Lin Siruo sa loob ng 3 buwan. Kung ayaw mong mabigo sa misyon mo at maparusahan ng master mo, lumuhod ka ng maayos. Naglakas loob kang bantaan ako. Gusto mo na bang mamatay? Handa na ba ang mga malalakas na armas dito? Handa na ba ang lahat? Boss, handa na ang lahat. Magaling. Itong si Jayang Hao. Naglakas loob na galawin ang mga tauhan ko. Hindi niya ako nirespeto. Ibig sabihin niyan, kinakalaban niya ang Azure Dragon Group. Lin Siruo, huwag mong isiping. Napakalakas ng pamilya Linyo. At huwag kang umasang ililigtas ka ni Jayang Hao. Malamang sa ngayon, hindi na niya kayang iligtas ang sarili niya. Kahit dumating pa siya, hindi ako naniniwalang ang katawan niyang tao lang. Kaya niyang tiisin ang mga ito. Boss, tutal sa huli, papatayin din naman ang babaeng ito. Bakit hindi muna? Hayaang magpakasaya muna kaming magkakapatid. Bilisan niyo ang kilos. Kung hindi ito kaya ng Blood Wolf. Ah! Bilis, tumakbo na kayo, siya. Hindi siya tao. Huli na ang lahat. Ang kamangmangan ay dahil lamang sa aking pag-ensayo ng mag-isa. Leslie, Prince, ikaw na ang susunod. Tao pa ba talaga siya? Ano pang hinihintay nyo, mga buwisit? Paputukan nyo kahit immortal pa siya. Ngayong araw, papatayin ko siya. Siguradong patay na siya ngayon, di ba? Ito lang ba? Papaanong nangyari to? May mortar pa tayo. Itutok niyo sa kanya. Ibinabalik ko sa inyo. Bilis, pasabugin ang lahat ng bomba. Patayin siya sa pagsabog. Binigyan kita ng 2 pagkakataon. Master Jayang. Maawa po kayo, si Jayang Donglin. At ang panganay na anak ng pamilya Dong. Si Dong Zhu ang nagbayad sa Blood Wolf. Sila ang nag-utos sa akin na gawin ang lahat ng ito. Aso lang po nila ako, Master Jayang. Nasaan si Jayang Donglin? Nasa villa ko siya. Naghihintay ng balita. Papupuntahin ko siya rito ngayon din. Nagmamakaawa ako. Prince, patay na ba si Jayang Hao? Hindi siya namatay. Gusto mo bang pumunta rito at makita mismo? Si Dong Zhu ay, nalason ko na ng red flame. Mamamatay siya ngayong gabi. Susunod na si Jayang Donglin. Kuya Jayang, nahanap ko na ang address ni Jayang Donglin. Ano? Anong nangyari rito? Bilis, lock ang lahat ng pinto. Ilabas ang mga armas. Kuya Lin, sino ba talaga ang darating? Dapat ba tayong tumawag ng pulis? Anong silbi ng pulis? Magbantay kayong mabuti, mga buwisit. Kapag may pumasok, barilin nyo agad at patayin. Magbibigay ako ng 1-0 milyong pabuya. Oh.
Jiang Donglin. Paano mo gustong mamatay? Jiang Hao, bakit ka pa bumalik sa bansa? Kung hindi ka bumalik, mapapasa akin sana ang lahat. Mamatay ka na. Ah, Kuya Hao, nagkamali ako. Sa mga nakaraang taon, gamit ang pera mo. Nakabili ako ng 10 villa bilang investment. Ibibigay ko sa'yo lahat pati ang 20 mamahaling sasakyan. Hinihiling ko lang na patawarin mo ang buhay ko. 8 taon na ang nakalipas, isa ka lang. Tagahugas ng plato sa isang restaurant sa ibang bansa. Pinakiusapan kitang alagaan ang mga magulang ko. At pinadalhan kita ng pera buwan-buwan. Pero ginamit mo ang pera ko para bumili ng mga villa. At magtayo ng kumpanya. Habang ang mga magulang ko ay nagwawalis lang sa kalsada. Hindi ako tao. Hayop ako. Kuya Hao, alang-alang sa ating pagiging magkadugo. Magkadugo. Nagpadala ka ng mga tao para insultuhin. At saktan ang mga magulang ko. Hindi kita pinatay noon. Inutusan mo si Prince na kidnapin si Lindsay Ruo. Hindi pa rin kita pinatay. Nakipagsabuatan ka kay Prince para patayin ako. Sabihin mo sa akin, bakit pa kita dapat patawarin? Bibigyan kita ng isang marangal na paraan ng kamatayan. Bukas, pumunta ka sa presinto. At aminin ang lahat. Kapag may narinig akong kahit isang kasinungalingan, hindi ako magdadalawang isip na ako mismo ang pumunta sa kulungan para hanapin ka. Pag-ulat sa Panginoon, ang tumulong sa prinsipe para dakpin si Binibining Lin. Si Hedong King ay nadakip na. Kayo na po ang bahalang magpasya sa kanya. Lahat ng alitan. Matatapos na ngayong gabi. Nay, Tay, may 5 palapag ang bahay na ito. Mula ngayon, ang buong pamilya natin ay magkakasama ng titira rito. Hanggat narito ako, sisiguraduhin kong gaganda pa ang buhay natin. Ito, masyado naman yata itong malaki. Magkano ang halaga nito? Hindi naman ganoon kamahal. Basta't gusto nyo, ayos na ako. Ngayong ang dati nating bahay ay giniba na para sa demolisyon. Hindi na tayo makakabalik doon. Makinig na lang tayo kay Xiao Hao. Tumira na kayo rito ng panatag ang loob. Maganda nga rito. Pero kumusta naman kaya ang lagay ni Donglin? Isang kaso sa lungsod ng Guangzhou ang nalutas. Tungkol sa pagpupuslit ng droga at pagpatay gamit ang baril. Ang utak na si Jiang Donglin at ang kasabwat na si Lin Jiangdong ay nadakip na. Nasa kamay na sila ng batas. Si Jiang Donglin, hindi ba't isa siya sa 10 pinakanatatanging negosyante sa Guangzhou? Sino ang mag-aakala? Kilala mo ang mukha pero hindi ang puso. Marumi pala ang kanyang gawain. Sa kasalukuyan, ang suspect, na si Jiang Donglin, ay nasa ilalim na ng criminal detention ng pulisya. Ang kaso ay kasalukuyang sumasailalim sa masusing investigasyon. Tungkol naman sa kaso ng pagkamatay ni Dong Zhu, ang panganay na anak ng pamilya Dong. Nabulag talaga ako ng kasakiman. Nakinig ako sa sinabi ng kurakot na kapitan. Chao Beilin Fang. Sabi ni ikatlong lolo, huwag niyo nang isipin yon. Ito ay dapat ko lang gawin. Gaya ng mga benepisyong ibinibigay ni Jiang Donglin sa baryo noon. Hindi ko lang itutuloy yon, kundi pati ang lahat ng kinita mula sa kanyang mga puhunan ay ibabalik ko sa baryo. Ano sa tingin nyo? Mabuti, Xiao Hao. Napakabuti mo talagang bata. Dahil maayos na ang lahat. Hindi na kami mang-aabala pa. Aalis na kami. Kuya, kanina mo pa ba napansin na pumunta rito si ikatlong lolo para lang humingi ng pera? Kumain na tayo. Xiao Hao, ngayong may maayos ka ng trabaho at sariling bahay, hindi ba dapat pag-isipan mo na rin ang pag-aasawa? Tama, tama. Gusto na rin ni Mama na magkaapo. Nay, Tay, hindi naman po kailangang magmadali. Anong hindi kailangang magmadali? 25 ka na. Kuya Jiang, congratulations sa bago mong bahay. Maligayang paglipat. Hindi mo ba kami papapasukin? Jiang Hao, hindi mo ba kami tatanggapin? Nag-absent pa talaga ako sa trabaho para pumunta rito. Bakit magkakasama kayong lahat? Xiao Hao, sino itong 3 dalaga? Ang gaganda nilang lahat. Magsabi ka ng totoo kay Mama. Ma, si Zhaolu ito. Kilala niyo siya. Sila naman sina Lin Siruo at Huang Yanran. Mga kaibigan ko sila. Normal na mga kaibigan lang. Ang batang ito, mas magaling pa siya sa tatay niya.
Tito. Master, kailan ang susunod nating misyon?